po, ang words natin have power. So sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. I am rich. I am strong. I am rich. I am strong. I am rich. I am strong. Ang sabi po ni Jesus, do not worry. Be happy. Yan. Be happy po and stay pretty. O, sige po, God bless po sa inyo. Ang pagpapala ng Lord ibuhos sa inyo ng apaw-apaw. Para po tayo ay maging pagpapala din sa ating kapwa. Ayan. Love you, love you, love you all po. Ayan. Ang dating yung pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Tuloy nang hanggang 19. 18. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay magiging Kaibigan rin niya. Verse 90. Ayan. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos sa kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang Ipamalita ito. Isa pa po. Happy birthday. Birthday to me. Yes, amen. To you, Happy birthday, dear BFF. Happy birthday to you. God bless you. We love you. Ayun. Thanks be to God. Ayun. Okay po. Closing prayer. Tayo lahat po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you, O Lord, our Father in heaven, for giving us your Son, Jesus Christ, that you made a way, Panginoon. Gumawa ka ng paraan, O Lord, upang muling magkaroon ng kapayapaan between you and us. Amen. And thank you, Jesus Christ, because kahit alam niyo po, Panginoon, yung daranasan yung sakit, hirap, hindi ninyo tinalikuran yung mission nyo na Amen. sa mundo. Ngunit, Lord, buong pag-ibig sa Ama at higit pag-ibig sa amin. Tinanggap niyo po ang lahat ng kabayaran ng kasalanan na hindi ninyo ginawa. Bagkus, ito'y kasalanan ng sanlibutan, kasalanan namin na yung pinayaan sa Diyos. At ay buong puso na nagpapasalamat sapagkat tunay ang pag-ibig mo sa amin. Amen. Holy Spirit, maraming salamat sapagkat hindi mo kami iniiwan o pinapabayaan. Yes, Ano man, hallelujah. Panginoon, ang mga nagagawa namin, Lord, naging tapat ka at patuloy na nagiging tapat na kami ay gabayan, turuan, ingatan, Panginoon, sa bawat lakarin namin sa buhay na ito. Kaya naman, Diyos, nagpapasalamat din kami, O Lord, at kami ay nangahabol naman talaga sa bawat salita mo na aming narinig. Paano, Lord, na kami ay bigyan mo ng panibagong pagkatao at patuloy na pinatago sa araw-araw. Kami Amen. ay nagpapasalamat po sa iyo, sapagkat alam mo kung sino kami. Alam mo, Yes. Panginoon, kami yung Panginoon. Alam mo ang aming iniisip. Alam mo Amen. kung Amen. ang aming ginagawa, Lord. Nakikita man ng tao, hindi. Alam talaga mo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sa kabila ng aming pagkahan, ng aming mga Panginoon, iniibig mo kami ng patuloy. Yes. Hindi ka nawawala ng pag-asa na kami ay mababago ng iyong salita, Lord God, ng iyong espiritu, because binibigay mo, Panginoon, ng sali, Lord, yung mga bagay na ito sa amin upang, Lord, patuloy yung pagbabago na ginagawa mo sa amin. Hallelujah. Lord, sa umagang ito aming tinatanggap, Lord, yung bawat katotohanan na to. Amen. Tinatanggap namin, Lord, sa aming mga buhay at inaaking ito. At Yes. alam namin, O Diyos, na sa bawat araw, Lord, magniningning, Lord, yung katotohanan mo sa Amen. buhay. Yes. In Jesus' name.
Alam namin ang banal na Espiritu ay nasa sa amin upang tulungan kami. At ano man ang hirap, Panginoon, ano man yung daranasin namin, Lord, na pagde-deny sa aming sarili, Panginoon, upang patuloy na maunawaan ang iyong salita. At nakapag naman ang iba, yung tulad nga, Panginoon, yung panunumpa, Lord God, sa Biblia, Panginoon, at may bahagi ito, maipanalangin sila, mailapit sila sa iyo, Panginoon. Tutulungan mo kami. You will never forsake us, Lord. Because we expect, Lord, we expect your full help. Yes. And even, Lord God, ikaw yung tatayo pag hinang-hina na kami. Amen. Ikaw, Hallelujah. Panginoon, yung ikaw yung magiging kalakasan, Panginoon, pag nararamdaman na namin na ayaw na namin. Yes. You will never give up on us, and you will never let us give up as well on this Christian life na dinala mo kami. Kaya naman, Lord, patuloy mo kami ding dalahin at kami rin naman yung magdesisyon na manatiling mapagpasalamat sa iyo. Amen. Manatiling mapagkumbaba, Panginoon, sa bawat araw. Na wag namin, Lord, isipin palagi yung kalagayan namin, yung sarili namin. Pero tulad nga, Panginoon, na sinabi mo na pinakamahalagang commandment, it is to love you and to love others. Amen. And Yes. Lord, we pray, ay, sa buhay namin ito, maibigay namin yung the best namin para sa iyo kasi binigay mo yung best mo para sa amin. Amen. At hindi Yes. ka nagkukulang pa sa amin. And in Jesus' name, Lord, ano man yung kalagayan ng bawat isa sa amin, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, iisang Diyos lamang ang aming sinasamba. Kaya Yes. makakaasa kami na ang bawat isa sa amin, kung aming pipiliin, kami susunod at patuloy na magpapasakop sa iyo. Kami ay makakaranas ng kapayapaan, kami ay Amen. makakaranas ng kalakasan, kami ay makakaranas ng pagpapala, hindi lamang sa pinansyal, ngunit sa maraming bagay, Panginoon. Amen. You Yes. will bless us, Lord. And we will experience things that we have never imagined. We will experience, Lord, your presence, Lord, as kapag pinili namin, nakatagpuin ka sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat there is more. There is There, more. yes. Yes. We There's can more. expect on Amen. you because you are the Yes. God who never fails, Lord. Yes. Maraming salamat at palain ito ang bawat ina na nakasama namin sa umagang ito, magmula kay Mama, kay Regina at sa mga nanay na nasa Bicol, maging kila Mama Lu, Lord, at sa mga namin, Lord, to orchestrate this gawain. Bless each of us, Lord God. And we believe, Lord, that as you bless us, we will also be a blessing to Blessing. others, oh Lord, Amen. that the world, Lord, and the people around us will know Jesus Christ and they will be saved as well. Thank you, Lord God, for all the Amen. things you've done. That's why we always give you the glory, the honor, the power, the praises, O Lord. For you alone are worthy of it all, and all of this, Lord, ay itinataas namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Yes, Lord, alam ko pong ikaw na po ang may kaplanuhan ng lahat. Ako po'y nahingi na po sa inyo na bigyan na po na siya ng rest. Hindi po kayo maniniwala. Pagpasok ko po ng hapon, dahil papasok, tanghali pa lang po, nawala na po siya, Nawala. nag-rest na po siya. Opo. Talagang, sabi ko, 3 pasyente po, this a week ago, talagang sabi ko, Lord, dinala mo ako dito dahil may purpose na Amen. may Yes. mission. Isinugo ka ng Panginoon yun. Alam niyo, sa totoo lang po, napakadami po akong pinagdadaanan na talagang hinihipo po ako ng Diyos. Talagang sabi ko, Lord, thank you so much. Kaya talaga pong, lagi po natin basahin to at magdasal po tayo kahit saan tayo pumunta. At kahit anong ginagawa natin, gagabayan po tayo ng Diyos. Ayan, Yun lang po amen. masasabi ko talaga, napakapasok po ng Ayan. panalangin. Ano po? So, Naiyak po talaga. idadagdag ko lang po na bawat isa po sa atin tinawag sa iba-ibang paraan. Meron po katulad niya, tatrabaho sa hospital. Tayo po, yung iba naman po full-time na nanay. Meron po ako nabasa na isang sharing na siya po ay kasambahay. Tuwing po siya naglilinis ng bahay, sige po siya praise and worship, kanta. Tapos nung kalaunan po, yung amo niya mayaman, kinausap siya, ang sabi, kung titingnan natin sa financial na status, ano ka lang, kumbaga po, nakakaraos ka lang araw-araw. Pero yung kasiyahan na meron ka,
hindi kayang bilhin ng kayamanan na meron ako. Ano ang sikreto mo? So, isinare niya po si Jesus, ang nagpapasaya sa kanya araw-araw. Kahit po siya ay kasambahay, nabubuhay lang na nakakaraos lang araw-araw. Yun pong amo niya, din po, naging willing siya na kilalanin si Jesus. So sa madaling sabi, siya po ay nagbasa na rin ng Bible yung amo niya. Hindi po dahil sa nagsishare siya, dahil lang po sa tuwing naglilinis siya, sige ang kanta niya. Sige ang saya niya kahit anong hirap, mainit man, sige. Kanta, sayaw, napansin ng amo niya ang kaibahan. O di po ba? Pero wala po siyang sinishare. Yung amo niya ang nakapansin na kung parang parang ibibigay ko lahat ng kayamanan na meron ako, magkaroon lang ako ng kaligayahan na meron ka. Ang sabi po niya, libre lang naman po tanggapin mo si Jesus, kilalanin mo si Jesus. Ang sabi po, kung makikilala natin ang isang tao o isang bagay, kailangan po nating saliksikin, kilalanin, pag-aralan, at ito lang po ang tanging paraan. Basahin po natin. Dito po natin makikilala ang kinikilala natin na Panginoon. Ayan. So sa inyo po dyan, sino po ang may pwedeng i-share? Yay! Ikaw po, Sister Cloppy. Ay, thanks be to God. Isi-share ko po sa inyo at sa mga nandito yung nararamdaman ko pong saya. May lungkot po pero mas maano po yung saya sa loob po ng isang taon na pakikinig po dito. Pa-adjust daw po nung camera. Yung na lang po, yung camera. ayan. Okay, yan. Una po yung sad kasi ito pong apo po masyado akong nahihirapan. Napakalaki po na talaga ng hirap na dinadanas sa kanya kasi ang hirap po siya mapasunod. Si Ate Yuli, nakita niya na minsan sagot-sagot niya sumasama yung loob pero noon, pinapanalangin ko na lang po sa Diyos lagi na sana mabago yung landas na tatangakin niya na mabago po talaga. Mababago po yan. Amen. Pero sa kabila po nun, marami pong malaking saya. Hindi ko po talaga, hindi kayang bayaran yung kaligayahan ko dahil lumabas na po sa resulta na yung anak ko po sa malayo nagtatrabaho yung nanay nila. May chance na pong makauwi kasi nakakuha, lumabas na po yung visa niya. Thanks be to God. Kaya 4 na taon na po siyang hindi nakakauwi dahil doon na po siya inabot ng pandemic. Sa ngayon po talagang kahit po kapos kami sa pera, tuwang-tuwa po talaga ako, nangungutang na lang ako ng pangangailangan namin. At least, na po siya, nakakuha na po, lumabas na yung resulta niya. Magkakaplano na po siya, sister, na makauwi, makikita na niya yung mga bata. Opo. Mapagsabihan niya, kasi siyempre iba po yung nanay, iba po yung mama, iba po yung lola. Opo. Parang Panginoon, na para yung nating mayakap o maisabuhay, yung bago po nating pagkatao sa Panginoon is yung talagang i-deny natin yung sarili natin. Yung dati nating Deny pagkatao. natin yung dating gawin natin, yung dating pag-uugali natin, dating pag-iisip natin. Kasi kung hindi natin itatakwil yung sarili po natin, paano po mabubuhay si Jesus sa atin? Amen. Yes. So, ito po yung parang pumasok sa heart ko at sa spirit ko po ngayong umaga na to. And another thing din po is, isa rin po kasing mahirap kung bakit parang isa sa mga nagiging hadlang sa mga Kristiyano para tuluyang mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Kasi nahihiya tayo sa ibang tao. Amen. Kasi hindi nila tayo kilala. Ito yung alam nilang pag-uugali natin. Na alam naman po natin totoo. Parang alam naman natin na nakikita kasi nila na dati masungit tayo, dati wala tayong pakialam sa ibang tao, dati pagkakalitin tayo, wala tayong pasensya. Pero sabi kasi ng Panginoon, ito na tayo, bagong nilalang na tayo. Amen. So, ibig sabihin po, ang mahalaga po kasi kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Yan. Sinabi ng Panginoon, ang buhay natin,
i-deny natin yung feeling na nahihiya tayo. Kasi yun po yung purpose yung i-deny natin yung sarili natin. At wag din natin hayaan na yung pagkahiya natin na sa ibang tao na, ay nahihiya akong tumulong, ay nahihiya akong ipanalangin siya kasi ganito ko sa kanya dati. Kailangan i-dedicate po natin yung hiya na yun sa ibang tao kasi kapag ka po talaga yung full tayong nabubuhay na para sa Panginoon, ang pinakamahalaga na ay kung ano yung sasabihin ng Diyos sa Ng atin. Diyos sa atin. Amen. Hindi na po yung sasabihin ng ibang tao o kahit ano yung iniisip natin o sinasabi natin sa sarili natin. Dapat po, parang dumating tayo sa punto na, wala akong pakailam sa sasabihin nila. Wala akong pakailam kung sino ako dati. Kasi ang pinakamahalaga na ngayon ay kung sino Sino ako na ako sinasabi. ngayon? Ayun Amen. po. Yun po yung patuloy na umaano sa akin ngayon, parang pinapaunawa nun. Kasi kahit naman po ako may sarili May pa rin ako struggle. sa sarili ko, lalo na nagkaroon ako ng pamilya, which is bagong-bago siya sa akin ngayon. Kahit in 2 years na, magti 3 years na akong kasal, malaking adjustment siya kasi for 27 years, wala naman akong asawa, wala naman akong anak. So, yung mga ganong senaryo po araw-araw, pinaglalabanan ko din po yun. May mga pinaglalabanan na yung mga na sa akin ng Panginoon ngayon, malaking tulong po siya para sa mga susunod na araw. Na araw, amen. Ayan ko po yung sarili kong struggle sa Yun- isip ko, sa puso ko. Yung sa dating pagkakataon ikaw. ko, Yan. sa dating ako. Yan. Kasi Ayun bagong nilalang na tayo. Yes. Yan. At sa tulong po ng banal na espiritu, mapapagtagumpayan natin. Lagi lang po ulitin natin, banal na espiritu, ako ngayon ay mapagmahal na, magalak na, yon, maunawain na, mapagpasensya na, yon. So, yun. Ikaw po, mahal ko, any sharing po? Ang may share ko lang po, sa katulad po ng nabanggit po ni BFF, nabuhay po talaga din ako sa hindi magandang buhay dahil nga po nakilala ko na ang Diyos na bago. Sabi ko po, Diyos ko, kung bibigyan mo ako ng, kung Ibabalik, ako, hindi ko nababalikan yun. Dahil ang sarap ng pakiramdam talaga na talagang susunod na tayo sa Kanya. Ngayon po, Amen. dati, lagi ang anak ko, party, hindi mo na ako nainom, pero gusto ko lagi sayahan. Pero ngayon po, nakontento na ako na basta po, nandito lang ako sa bahay, trabaho, bahay. Ito po, tinggabi, nagbabasa po kami mag-asawa sa Bible. Napakaganda po. Napakaganda po talagang kaugalian ang magbasa dahil nag-i-struggle po kami dalawa. Ang comfort po lagi, wala naman po. Walang diba? Pero po, dumarat po kami, mayroon pong mga talagang si Taneng at yung kaaway ay nag-isip sa amin. Nagpi-pray over po kami dalawa at magbabasa kami ng Bible na naaayos po ang mga problema. Amen. And second thing po, may share ko lang po kung paano po, naiiyak talaga ako. Kasi, ako po sa hospital nagtatrabaho. Pagpasok pa lang po ng building, ang gagawin ko po talaga, ililehens ko na kay Lord. Araw-araw po yun, kahit minuto po ang pagdadasal ko. Kasi ang hawak ko po ay mga buhay. 20 po. Basta lagi ko sabi, Lord, bigyan mo ako ng kapangyarihan. Give me all the power na sa bawat hihipuin kong pasyente, kagalingan, sa pahingahan para sa kanila. Kasi po, katulad po, alam niyo po, naiiyak po ako kasi may pasyente po ako lately, pero ilan na po ang nangyari. Pero lately, nung isang gabi, may isa po yung pasyente na comfort care na siya. Comfort care na po, talagang nagbibilang na po ng oras. Ngayon po, 3 nights na po siya sa hospital. Alam niyo po ba yung itsura niya na talagang pigang-piga ang puso ko? Na ang ginagawa ko po, binibigyan ko siya po ng time. Talagang umiyak ako sa Diyos. Talagang luwalhatiin ka niya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang nakilala kanila na iisang tunay na Diyos at Kristo na iyong sinugo.
Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kalawalatian, matapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kalawalatian taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin. Mula sa sanlibutan, sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay sa akin. At tinanggap nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Amen. Idinadalangin ko na hindi ang sanlibutan ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y papunta na sa iyo. Iwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila maging isa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mamapahamak upang matupad sa kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Sabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin ko na sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa mukha ko. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa magitan ng katotohanan ng salita mo ang katotohanan. Kung paano isinuko mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At ang alang-alang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo, upang may talaga rin sila sa katotohanan. Hindi lamang sila ng pinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin, ako'y nasa iyo, gayon din naman ang maging isa nawa sila sa atin upang ang salibutan ay magpalaan ang nagsugo sa atin. Ibinigay ko na sa kanila ang kalawalhatian na ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na ay isa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusin silang maging isa. Dahil dito, matalaman ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama ka sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kalungghatian ibinigay mo sa akin. Sapagkat minakasama pa nilikha ang daigdig. Amen. Makatarungang Ama, hindi nakilala ng sanlibutan, kilala kita at alam rin ang mga ibinigay mo sa akin na ikaw ay ang nagsulat sa akin. Pinahayag ko na sa kanila kung sino ka at patuloy ko kung ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Amen. Thanks be to God. Ako ay naniniwala na ito ay dahil na salita galing sa Panginoon. Ako ay naniniwala sa kanila. Sabi ko, sino ako? Ako ay naniniwala na lahat na nakasulat dito ay sulat pagmamahal, gabay at proteksyon ng Panginoon para sa atin. Ito ay pahalagaan ko at aalagaan
Katulad ng pagmamahal at pag-aaga ko sa sarili ko at sa mga mahal sa buhay. Ako ay nangangakong pagbasahin ko ito araw-araw bilang aking espiritual na pagkain tulad ng pagkain ko, pisikal na pagkain. Isa sa buhay ko, ang mga nakasulat dito at gagawin kong panuntunan sa lahat ng desisyon ko sa buhay. Itabahagi ko sa kapwa ko na matutunan ko sa tulong ng Banal na Espiritu at sa pamamagitan ng sa Kristo. Amen. 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 Yan. Thanks be to God. So, muli po ang tanong ko. Amen. Ito po. O yan. So, sino po sa atin ang nagbibigay na ng panahon araw-araw na basahin ang salita ng ating Panginoon? Meron na po ba 5 minutes? Bibigyan niya po tayo ng 24 hours a day. So, ayan. Sige po.